For today's content nga, nakikita nyo ba itong maraming daon na to at may puno ng saging? Ano yung gagawin ko dyan? Siyempre, kukunin natin yung puso ng saging na yan. Nakikita nyo, sinusungkit ko na ako yan. Hindi nga lang ako nakita sa video kasi akala ko kita na ako. Hindi naman ako pwedeng tumapat dyan sa puno ng saging na yan dahil mapabagsakan naman ako at hindi ko siya makukuha agad or mahihirapan akong kunin. Kaya naman ay lumayo talaga ako diyan sa puno na yan at nakita nyo, may bumagsak. Akala ko talaga bunga na, hindi pa pala. Yung talukap lang pala ng puso ng saging yung bumagsak. Kaya eto naman, try ulit ako ng try. Parang ang tagal ko naman tong nakuha. Parang hindi naman ako expert sa mga ganitong bagay. Diyos ko, dito na nga ako lumaki sa panunungkit ng puso. Opo, totoo po yun. Opo, kasi nung bata pa po ako, lagi po akong kasama ng aking mama na manungkit ng puso para ibenta namin sa mga namimili or nangangalakal ng mga ganito. Alam nyo ba kung anong hirap manguha ng ganyan? Kasi yung aming kinukuhanan dati namin ni mama, yung mga bangin-bangin pa, tapos ang lalalim, tapos kailangan mo talaga makuha yan, tapos ang malas-malas mo pa pag gumulong yan sa bangin, papunta na siya sa ilat. Ilat sa amin tawagin yung batis or sapa, ganun. Ayun, kwento ko lang naman yung hirap ng buhay namin dati, Charis. Pero totoo yun ganun talaga yung ginawa namin ni mama dati para makasurvive sa araw-araw. At tingnan nyo naman yung panunungkit ko kasi parang hindi naman ako expert dito or dahil yan dun sa ginamit kong panungkit. Mapurol yung kailangan kasi matalas yung dulo niyan para mabilis siya makuha. At medyo nahihirapan din ako sa pwesto ko dyan. And finally nga, ayan, nakuha ko na. Bumagsak na siya, nakita nyo naman. Ayan. Ang laki kasi ng puso na yan. Mataba yung kanyang pinagkakapitan kaya medyo nahirapan din ako. Tingnan nyo kung laki niyan. Ayan na. Malapit na ako dyan Medyo malayo pala yung camera ko dyan. Kala ko kasi malapit lang. Ayan. Ayan, ang laki. And ito na nga, mabilis ko na nga rin siyang ginayat. Kasi syempre, mamaya mag alas 3 na ng hapon, susundo pa ako sa aking mga anak sa school. And bago ko nga sila sunduin, is plano kong lutuin muna to. Kasi mabilis lang naman tong recipe na to. Gayatin mo lang siya, nabibilaukan. Gayatin mo lang siya ng pino, ganyan. Maninipis ba, ganun. Tapos, gayatin mo lang siya, ganyan. Yan lang yung technique ko ng paghiwa pag malapit na siya doon sa pinakampuno niya, yung malaking part ng puso. Hinahati ko siya sa gitna para hindi ako mahirapan maggayat. Lagyan niyo lang siya ng isang kutsarang asin, tapos gumus-gumusin niyo siya, ganyan, lamas-lamasin ba habang, ganyan, anong habang. Lamas-lamasin nyo lang siya, tapos pigain nyo pag lumabas na yung pinakandagta niya. Yun kasi yung kailangan nating matanggal dyan para hindi siya mapakla or sabi kasi nila ay hindi daw yun maganda sa kalusugan yung dagta niyan. Kaya para malinis tsaka masarap din siya. Hindi siya mapakla. Ewan ko, basta yun na yun. Ano yun na nga, ginisa ko na, hindi ko na naipakita kasi hindi ko makita yung stand phone ko Hindi ko na mapakita yung paggisa ko ng bawang dyan. Bawang lang yung nilagay ko dyan guys, then ginisa ko na siya, nilagay ko yung puso, lagyan ko siya ng tubig para maluto yung puso, then maya maya lagyan na natin yan ng mga pampalasa. Ayan, maglalagay na nga ako dyan ng paminta. Ayan, shout out sa paminta ni Papa. Dami kasing paminta doon kaya hindi ako nabili ng sarili naming paminta. Hingi-hingi muna tayo for today's video. At syempre, nilagyan ko na rin siya ng aking favorite na ginisa mix, baka naman. Ayan, tsaka itong ating toyo. Huli na nga ako maglalagay ng suka dyan. Ayan, paluto na kasi yan, kaya nilagyan ko na siya ng suka. And dinagdagan ko rin siya guys ng toyo kasi parang maputla pa siya kanina. Ayan, dinagdagan ko siya ng toyo. Ayan na guys, tapos na yung ating adobo. Adobo lang naman talaga yan, adobong puso ng saging.